Ang laban ng Pangulo ng Pilipinas ay laban ng buong bayan. Ang ipinaglalaban niya ay hindi niya pera. Ito ay pera ng buong sambayanan. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Bagamat hindi natin sinasabi na siya ay absuelto sa lahat ng ito, tayong mga mamamayan ay obligadong sumuporta sa iniuutos niyang pag-iimbestiga. At bigyan din natin ng halaga na siya ang kauna-unahang presidente na bumangga sa sistema at nagsabi tungkol dito sa napakalawak at kahiyahiyang nakawan ng pondo na ginagawa ng mga politiko, pondo ng bayan. Napakaraming haka-haka at opinyon na nagpapahiwatig na ang anomalyang ito ay aabot at umabot na sa Malacanang. Magkaganon pa man at anuman ang kahihinatnan, ang taong bayan sana ay patuloy na tumindig, lumaban, na nakatuon sa iisang hangarin. Tumutok tayo sa pagpapatuloy ng investigasyon, ang pagpa-file ng mga kaso, ihinto ang pagnanakaw ng pera ng bayan, ipakulong ang mga politikong may kasalanan, at sana wag na muli pa silang makabalik sa gobyerno. Wala po tayong choice kundi paniwalaan ng ombudsman, ang Sandigang Bayan at ang mga korte ng Pilipinas. Dapat malaman nating lahat ang katotohanan at makulong ang may mga pananagutan. Otherwise, ano po ang option natin? Paupuin si Sara? Sapagkat kung tayo ay maapektuhan, panghinaan ng loob sa ating mga naririnig at mauwi sa pagkaka-discouraged at mawala ng pakialam, matutuwa ang mga magnanakaw na politiko. Lalo silang makakaligtas sa ginawa nilang kawalang hiyaan. Walang mababago sa sistema at tuloy-tuloy sila sa paghahasa ng ating nag-iisang bansa. Ayon sa Bilyonaryo News Channel, ang DPWH leaks na nakalap nila ay nagsasabing sina Chis Escudero, Amy Marcos at Edgardo Angara ang may pinakamalaking request ng budget para sa mga proyekto. Ito yung nakaraang 19th Congress. Ito ba ang dahilan kung bakit ganyan ang asal nitong si Amy Marcos, si Chis at iba pang mga senador na pinwersang wag matuloy ang impeachment ni Sara? Dahil pag sila na ang nasa poder, tuloy-tuloy ang ligaya nila. Tinaguri ang DPWH leaks. Una naming hinimay ang sinasabing wishlist ng umano'y top 3 proponent senators. Ang halaga ng mga proyekto at kung saan matatagpuan. Aabot sa halos 21 billion pesos ang allocated umano para sa sponsored line items ng mga senador noong 19th Congress sa proposed DPWH budget sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyekto, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na top 3 sa mga nakalistang senator proponents sina former Senate President Chis Escudero, presidential sister at Senator Amy Marcos at si ngayon DepEd Secretary, former Senator Sonny Angara. Sinubukan namin silang kunan ng panig. Hindi nagbigay ng komento ang kampo ni na Escudero at Marcos. Samantalang hinimay namin ang mga umano'y nasa wishlist ng mga proyekto ng top 3 senator proponents sa listahan. Base sa DPWH leaks, 105 projects worth 2 billion pesos ang requested ni Angara. Sa aming pagsusuri, nahati ang mga ito sa 3 lugar.
Karamihan makikita sa kanyang baluarte sa probinsya ng Aurora. Ikalawa sa Iloilo kung saan namumuno ang ilan sa kanyang close political allies. Ikatlong Bohol na matatandaang nagpahayag din ng mainit na suporta nang maupo siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Out of the requested 105 items, 92 ang tumagos sa GAA. Ang new total nito bumaba sa 1.96 billion pesos mula sa umano'y initially requested na 2 billion pesos. Top 2 sa listahan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy. Ayon sa DPWH leaks, 28 projects ang nasa wishlist niya na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Nahati ang project sa ilang mga probinsyang kilalang close allies ng mga Marcos. Kabilang na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. May dalawang proyekto rin sa Bulacan kung saan may close ties din ang senadora. 2022 nang isulong niya ang pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone. Madalas din siyang guest of honor sa ilang provincial events nito. Dalawang proyekto rin na makikita sa Camarines Sur na matatandaang sumailalim sa isang sister province agreement sa Ilocos Norte noong 2011 habang nakaupo bilang gobernadora si Senator Amy. Kung susuriin ng 2025 DPWH budget, tumagos sa GAA ang buong 2.5 billion pesos worth of line items na nirequest ni Senator Amy. Nasa top 1 si former Senate President Cheese Escudero na umano'y may 34 requested projects worth 3 billion pesos. Lahat ito matatagpuan sa kanyang baluarte sa Sorsogon at sa probinsya ng Quezon. Sa ilalim ng listahan, puro road projects worth 21 to 150 million pesos ang proyektong requested umano ni Escudero. Road projects, multipurpose buildings, covered courts at flood control projects naman ang nakalista sa pangalan ni Marcos at Angara. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga dawit na pangalan sa tinaguriang DPWH leaks. Ang sinasagupa ngayon ni PBBM ay hindi simpleng nakawan. Ito ay systematic plundering of government funds. Sistematikong pandarambong sa kaban ng bayan. At halos lahat ng mga politiko Oh my God. ay sumausaw at nasarapan dito. Iilan na lang ang naiisip ko na maaaring hindi nakinabang dito. Gaya ni Senator Ping Lacson at maybe Tito Soto. Ewan ko lang iba pa. Pero sa ngayon, itong dalawa lang ang naiisip ko na hindi nagnakaw at hindi nakinabang sa pondo ng bayan. Alam naman natin itong si Senator Ping Lacson. Never itong tumanggap or pumayag na makatanggap ng pork barrel. Lalo na siguro kung ganito, yung magre-request ng project na alam naman natin kung bakit ang mga senador ay nagre-request ng project. Hindi nila trabaho yan eh. Dapat yan pinaubaya nila sa DPWH at ang DPWH ayusin lang ang pag-handle, ayusin ang supervision, ayusin ang sistema para yung mga opisyal naman dyan ay hindi rin makapagnakaw. In the first place, kung hindi ito paghahangad ng kickback, bakit sila magre-request ng budget? Itong sila Amy Marcos, sila Cheese Escudero, Angara at iba pang mga senador. Nagre-request ng budget para sa project. Ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Alam nilang mali ito. At ang sabi ko nga, dekadang panahon na nangyayari ito. Pero kahit alam nilang mali, ginawa rin nila sa pakinabang ng kanilang bulsa. Ito po ang isa sa pinakamalaking pwedeng gawing pagbabago ng ating Kongreso. Kaya nga dapat magbantay tayo. Huwag tayong sumuko, dapat tayong nakamasid sa kilos ng ating mga public officials. At hindi natin pwedeng ituro ang kasalukuyang presidente. At hindi natin pwedeng ituro na ang kasalukuyang presidente ang nagdisenyo nga nito. Dahil ito nga ay nangyayari matagal ng panahon, dekada na ngang panahon. Dapat din natin isaisip na ang pananagutan ng iba't ibang mga opisyal ay may kanya-kanyang bigat at level ng kasalanan. Level na sagutin sa batas. Kung ang Pangulo ay dapat may panagutan, mananagot siya sa tamang panahon. Kung meron siyang dapat sagutin. Pero hindi ngayon. Dahil garantisado sa ating konstitusyon ang kanyang immunity habang siya ang nakaupo. Kung may pananagutan ng mga kapamilya niya, again, ipagkatiwala natin sa ombudsman at sa mga korte ng Pilipinas na tama ang gagawin nila.
Wala tayong choice. Sila ang mga nakaupo ngayon. Di hamak na mas may pwede tayong asahan sa sistema ngayon kumpara sa sistema nung si Digong ang presidente. Siya lang ang batas noon. Siya ang Diyos ng mga pulis, mga sundalo, at pati mga korte. Sa ngayon, hindi rin kasagutan ang impeachment kontra sa presidente dahil magdudulot lang ito ng higit na kalituhan at kaguluhan. At yun ay tiyak magugustuhan ng maraming kawatan. At kung mangyari yun, baka kahit isang politikong magnanakaw ay wala tayong maipakulong. At ang kaguluhan na yan ay potensyal na maging dahilan para ang kanser ng lipunan na korupsyon ay di mawala at magpatuloy na lang. Yung mga politikong magnanakaw ay hindi na matatakot. Sisikat muli sila doon sa mga tangahanga nila. Tuloy-tuloy ang paglubog ng ating nag-iisang bansa. Higit sa lahat, ang Vice Presidente ang unang makikinabang sa kalituhan at pagkakahati-hati ng bayan. At kung minalas-malas, baka nga maging presidente ang reyna ng mga toktan. At isa sa itinuturo ni Las Cañas at Asierto na naging utak din ng patayan sa Davao. At makakaligtas na rin ang mga politiko na unang ang naglitawan na may kinalaman dito sa korupsyon, dito sa anomalya, na ayon na rin sa mga testigo. Mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Pipilitin ko pong masagot ang inyong mga comments. Thank you so much at tulungan niyo po akong i-share ang ating video nang sa ganun marami makaalam tungkol sa ating mga pinag-usapan dito at matulungan ang aking munting channel na lumaganap at magkaroon tayo ng mas malawak na community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.